Change, pagbabago. Wala nang mas permanente sa buhay ng tao kundi change, pagbabago. Ang lahat ay nagbabago at patuloy na nagbabago. Pero hindi po lahat ng pagbabago ay mabuti. Ang mabuti ay maaaring maging masama. Gayon din, ang masama ay maaaring maging mabuti. Tingnan natin ang kalagayan ng ating bansa. Noong 2016, nanalo ang administrasyong ito sa plataporma ng change, pagbabago. May nagbago nga ba pagkaraan ng 4 na taon? Sa mabuti ba o sa masama? Kayo na ang kumatol. Pagbabago, change. Yan din ang paksa ng ating mga pagbasa ngayon. Sinabi ni Propeta Ezekiel, may matuwid na nagiging masama, may masama na naging matuwid. Ang mahalaga ay saan tayo dinatnan ng wakas. Ang mabuti na nagpakasama at dinatnan siya ng wakas na masama, wala siyang mapapakinabangan sa kanyang dating kabutihan. Mamamatay siya, paparusahan siya dahil sa kanyang kasamaan. Pero kung ang isang tao na masama ay naging makatarungan at nagwakas ng mabuti, hindi na isaalang-alang ang dati niyang kasamaan. Ito ay isang mabuting balita at isang warning. Mabuting balita ito sa mga makasalanan. May pag-asa palagi. Magpakabuti sila at kahit na gaano pa sila kasama noon, hindi sila parurusahan. Ito ay isang warning din sa ngayon sa mga mabuti. Huwag umalis sa landas ng kabutihan. Kapag lumihis tayo rito, wala nang saysay ang anumang kabutihang ginawa natin. The same idea is presented in the gospel. The first son said no, but he changed his mind. He worked in the vineyard. He did the Father's will. The second son started well. He said yes to the request of the father, but he did not go. He disobeyed the father. May nagbago tungo sa kabutihan, may nagbago tungo sa kasamaan. Pero may isa pang punto sa parable na ito. Ang tinitingnan ng Diyos ay hindi ang ating mabuting balak o ang mabubuting salita. The road to hell is paved with many good intentions. Pero ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating gawa. Words can be reassuring, but it is deeds that count. And not just any deed, but the good works of doing the Father's will. Naalaala ba ninyo na pagkatapos ng mahabang aral ni Jesus sa Sermon on the Mount, sinabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name? Then I will declare to them solemnly, I never knew you. Depart from me, you evildoers. Kahit na nagpalayas ng demonyo sa ngalan ni Jesus, o nagpagaling o gumawa ng milagro, pero kung hindi gumagawa ng kagustuhan ng Diyos, evildoers ang tawag niya sa kanila.
Deeds are important. Deeds in obedience to God. Iyan ang ginawa ni Jesus. Naging masunurin siya, hindi lang sa salita. Pinakita ni Jesus ang pagiging masunurin sa kanyang pagkamatay sa krus. Yan ang sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Dahil sa kanyang pagiging masunurin hanggang sa wakas, niwalhati siya, dinakila siya ng Ama. Our times call for deeds. Because of the internet, there are a lot of exchanges in words and ideas. Kahit na sino ay maaaring magdagdag ng salita sa internet. There is a multiplication of words. And nice words too. Marami mga salita ay mabulaklak, mga analysis na malalim, pero hanggang dyan na lang. There is such a thing as analysis paralysis. Dahil sa kaaanalisa, nawala na ng ganang kumilos. Dahil sa kaaanalisa, wala nang ginawa. The Father expects us to work in the vineyard and not just to say yes. This Sunday is National Migrant Sunday. Kaya nga nandito tayo sa parokya ng San Jose Manggagawa sa Manugid, Tondo, kasi ang parish priest dito, si Father Tem Fabros, ay ang minister ng Archdiocese para sa mga migrants. Ang maraming mabigat na apektuhan ng pandemya ay ang mga migrants at ang kanilang mga pamilya. Mahigit na 124,000 ang mga OFWs natin na bumalik na sa bansa. At may nagtatansya na aabot ito ng 250,000 pagdating ng December. Ilan mga pamilya ang naapektuhan dyan? Higit na 1,000,000 na mga families. Kung bibilangin natin ang mga nawala ng trabaho sa abroad, hindi nga nakauwi o pinauwi sa Pilipinas, pero wala namang trabaho. At isang usapin ngayon, pandemya, ay ang mga LSIs, locally stranded individuals. Ayaw silang paalisin at ayaw din silang tanggapin kahit nasa kanilang mga bayan. Ang mga issues ng migrants ay pag-uusapan lang ba natin? Ano ang ginagawa natin? May dapat gawin ang gobyerno, pero may dapat din tayong gawin bilang individual at bilang simbahan. Kaya nga mayroon tayong National Migrant Sunday, taon-taon, para may gawin tayo. Pwede tayo magdasal, at iyan ay ginagawa natin sa ating banal na misa ngayon. Pwede rin tayong mag-contribute ng pagtulong sa kanila. Kaya anumang donation na maibibigay ninyo sa simbahan sa linggong ito ay para sa mga migrants at kanilang mga families. Mayroon tayo sa CBCP na Episcopal Commission on Migrants and Itinerant Peoples na nag-aabala sa mga migrants at sa kanilang mga pamilya. Mayroon din tayong Apostleship of the Sea na sila naman ang nangangalaga sa ating mga seafarers at mga pamilya nila. Mayroon tayong mga internal migrants tulad ng mga LSIs, ng mga evacuees, at pati na nga sa mga taong walang tahanan tulad ng mga street people. Malaki po ang magagawa natin upang makatulong sa mga ito. Ngayon din ay National Laity Week, National Laity Sunday. Ang mga nabibilang sa mga laiko ay ang lahat ng binyaga na hindi pare o madre. Ibig sabihin, higit na 99.99% ng simbahan. Kayo po yon. Kayo yung mga laity, mga laiko. Kung ang mga laiko ay kumilos lang, malaki ang mababago ang mangyayari sa lipunan natin.
At ang gawain ng mga laiko ay ganun nga, panibaguhin ang mundo. Ang pagkikilusan nila ay ang politika, ang business, ang education, no, ang marketplace, no, ang sports, lahat yan ay kailangan ng kaligtasan. Okay na magdasal ang mga laiko natin. Pero kung ang dasal nila ay sinasamahan ng pagkilos, malaki ang pagbabagong mangyayari sa bansa. Kaya kumilos na mga laity natin. Nasa mga huling linggo na tayo ngayon ng ating season of creation. Nagsimula ito ng September 1 at magtatapos sa October 4. Ang usapin sa kalikasan ay nagtatawag din ng pagkilos, ng paggawa, at hindi lang mga talumpati o kaya pag-aaral. Sapat na ang pag-aaral na sinisira ng tao ang balance ng kalikasan. Kailangan ng magkaisa na pigilin ang patuloy na pagkasira nito. Dito sa Kamaynilaan, mayroong project na ilulubog ang higit na 300 hektarya ng gubat sa Sierra Madre sa Quezon Province para gumawa ng Kaliwa Dam para daw sa tubig ng Metro Manila. Utang yan sa China ng 12.2 billion peso ang dam na ito. Maraming mga manggagawa dito ay mga inchik. At kung may hindi pagkakasundo sa kontrata, ang korte ng China ang magpapasya at hindi korteng Pilipino. Bakit ba tayo pumapasok sa ganitong mga kontrata na kagubatan natin ang sinisira at ang dayuhan ang masusunod? Kailangang kumilos na tayo, alang-alang sa bayan, alang-alang sa inang kalikasan. Ngayong araw ay piyesta ni San Vicente de Paul. He is known as the Apostle of Charity and the Father of the Poor. Inilaan niya ang kanyang sarili sa pagtugon sa lahat ng uri ng kahirapan, mga may sakit, mga ulila, mga may kapansanan, mga bilanggo, mga alipin. Itinatag niya ang CM, Congregation of the Missions, o kilala dito sa Pilipinas na mga Vincentians, at ang DC Sisters, Daughters of Charity, na may mga asilo, may Hospicio de San Jose, may pagamutan at mga paaralan. At ganun din sa mga laiko, Our Ladies of Charity. Pero si San Vicente de Paul, na malaki ang nagawa para sa mga mahihirap, ay hindi nagsimula ng ganoon. Naging pari siya sa France noong 1600, na ang balak lang ay makaalis sa kahirapan, kasi galing siya sa mahirap na pamilya. Gusto niyang iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan at magkaroon ng at ang paraan niya ay ang pagiging pari niya. Kaya padikit-dikit siya sa mga may kaya noon at naghahanap ng magagandang posisyon. In a way, he was a mediocre priest. Pari nga, pero ang puso niya ay wala sa Panginoon. Paraan lang ang pagpapari niya, hanap buhay lang ito. Pero nagbago siya. Binago siya. Binago siya ng Panginoon at ang ginamit ng Diyos na baguhin si Vicente de Paul ay ang mga mahihirap mismo. Nakadalaw siya sa mga ospital na ang inaagawan ng mga may sakit ay ang mga higaay na mga kamamatay lang. Ang mga tao noon ay nasa ospital upang doon mamatay. Nandiri siya sa pagpupunta niya sa mga baryo na magbigay ng anointing of the sick dahil sa karamihan ay mga madudumi
at talagang mababaho, mahihirap lamang ang mga tao. Pero pinagtiyagaan niya ang mga gawaing ito at dahan-dahan nabago ang kanyang pananaw sa buhay at ang kanyang pananaw sa mga mahihirap. Niyakap niya ang kahirapan at ang mga mahihirap. Iyan na ang naging layunin ng kanyang buhay. Tulungan sila. Si San Vicente de Paul ay ang taong hindi naman masama, pero maligamgam sa kanyang bokasyon. Ngunit nagbago siya. Naging masigasig siya sa kanyang pagsisilbi. Siya yung anak na nagsimulang sumagot ng ayaw, pero nagtrabaho sa ubasan ng Panginoon. Hindi lang siya nagbalak, siya ay nagtrabaho. Siya ay gumawa. Siya ay kumilos. That is the change that God asks from us. Change for the better. Change not only in intentions and in words, but change that is shown in our deeds.